Ang makasaysayang simbahan ng San Agustin ay tila isang larawang pinta na binuhay. Ang mga lumang bato nito ay saksi sa daan-daang taon ng mga panalangin at pangako. Ang mga kampana ay tahimik naghihintay. Isang ilog ng mga puting bulaklak ang nakalinya sa pasilyo na para bang ang buong mundo ay sapilitang pinasusunod sa isang perpektong kaayusan. Sa labas, isang malinis na pulang karpet ang nagmamarka sa landas para kay Adrian de Villa, ang milyonaryong tinitingnan ng lahat, ngunit hindi tunay na ipinagdiriwang. Kitang-kita ito sa mga nakataas na cellphone sa mga bulungan, sa paraan ng pagngiti ng mga bisita na hindi gumagalaw ang mga mata. Dumating si Adrian, sakay ng isang itim at makintab na sasakyan, suot ang isang mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Perpekto ang pagkakatali ng kanyang kurbata at bahagyang sumisilip ang isang relong nagkakahalaga ng isang maliit na yaman. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa ng isang taong sanay na binibigyan ng daan. Sa kanyang tabi, dalawang bodyguard na nakasuot ng simpleng damit ang tahimik na nakabantay. Naalala niya ang sinabi ni Bianca kagabi habang tinitingnan nila ang mga huling paghahanda. Lahat ng ito para sa atin. Bulong nito ang mga mata ay nagniningning. Ngunit sa likod ng ningning na iyon, may isang bagay na hindi niya matukoy, isang kalkuladong kintab na pilit niyang iwinaksi. Ang hangin ay pinaghalong amoy ng insenso mula sa simbahan at ng mamahaling pabango ng mga panauhin. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, tila isang mantsa sa perpektong larawan ay naroon siya. Isang payat na batang babae, magulo ang buhok, nakasuot ng hoodie na masyadong malaki para sa kanya at may mga sirang sapatos. Siya si Leah. Hindi siya aabot sa 12 taong gulang. Marumi ang kanyang mga kamay at ang mukha niya ay may marka ng sikat ng araw at gutom. Nakatayo lang siya sa gilid malapit sa pader, halos hindi napapansin hanggang sa nagpa siya siyang magpakita. Nang si Adrian ay nasa huling hakbang, na bago pumasok sa malaking pinto ng simbahan, si Leah ay sumugod sa harap niya na may pagmamadaling hindi humihingi ng pahintulot. Huwag kang pakasal sa kanya. Sigaw niya. Ang oras ay tila huminto. Ang mga bisita ay sabay-sabay na napalingon. Isang mahinang pagsinghap ang narinig na sinundan ng papalakas na bulungan. Ang mga bodyguard ay agad na kumilos na para bang ang bata ay isang armadong banta. Umalis ka dyan, sabi ng isa habang iniunat ang braso para harangin ang bata. Ngunit si Adrian ay nanatiling nakatayo, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkagulat. Ang pangungusap na yon ay hindi isang pamamalimos. Ito ay isang bomba. Ano ipo? Ang tanging nasabi ni Adrian, tinitingnan ng bata na para bang ito ay isang bagay na wala sa lugar. Hinawakan ng bodyguard ang braso ng bata para itulak ito palayo. Ngunit hindi umiyak si Leah, hindi siya nagmakaawa. Sa halip ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para kumapit sa mamahaling Amerikana ni Adrian, hinihila ito ng may desperadong lakas. Huwag po. Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Adrian. Kapag pumasok ka dyan, hindi ka nalalabas na pareho. Tama na yan. Ungol ng bodyguard, mas hinihigpitan ng hawak. Kumunot ang noo ni Adrian. Naramdaman niya ang isang kislap ng inis. Bitawan mo siya. Utos niya sa tuyong boses. Nag-alinlangan ng bodyguard na gulat sa utos at bahagyang niluwagan ang pagkakahawak. Sinamantala ito ni Leah. Makinig po kayo sa akin. Sabi niya, nilulunok ang takot. Huwag kayong pakasal sa kanya. Isa po itong patibong. Isang maikling tawa ang kumawala kay Adrian, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa kawalan ng paniniwala. Isang patibong ulit niya. At ano naman ang alam mo sa buhay ko, bata? Nagtiim ang mga labi ni Leah at itinaas ang kanyang tingin, hindi nagpapatinag. Alam ko po ang narinig ko. Sabi niya, alam ko po kung ano ang sinabi nila. Bahagyang yumuko si Adrian na iirita na.
Sinong sila? Itinuro ni Leah gamit ang kanyang baba, ang loob ng simbahan, kung saan maririnig ang mahinang musika at makikita ang paggalaw ng mga photographer. Siya po, sabi niya at ang abogado. Bumuntong hininga si Adrian. Masyadong malaki ang pressure sa araw na yon. Masyadong maraming kamera, masyadong maraming kasunduan na nagbabalat kayong pag-ibig. Ang huling kailangan niya ay isang eksena. Makinig ka bata. Simula niya sa boses ng isang lalaking naniniwalang kayang ayusin ng pera ang lahat. Kinuha niya ang kanyang pitaka, dumukot ng ilang malalaking papel na pera at inabot ito sa bata. Heto, bumili ka ng pagkain at umalis ka na. Hindi man lang tiningnan ni Leah ang pera. Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, sabi niya nang may katatagang ikinagulat ng marami. Ang gusto ko po ay huwag kayong pumasok dyan. Lalong lumakas ang bulungan ng mga bisita. May nagsabing, sino ang nagpapasok sa batang yan? Sabi naman ng isa, nakakahiya. At sa sandaling iyon, tila sinadya ng tadhana. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at lumitaw ang nobya, si Bianca Suarez. Nakasuot siya ng isang perpektong puting bestida, may disenyadong ngiti at walang kamalimaling makeup. Naglakad siya ng may kahinahunan na para bang hindi umiiral ang gulo sa labas. Sa tabi niya ay isang matandang babae na nag-aayos ng kanyang belo at isang lalaking may dalang leather-bound na folder, nakasuot ng kulay abong suit at may malamig na ekspresyon, ang abogado. Tiningnan ni Bianca ang eksena at ngumiti ng malumanay na para bang nanonood ng isang murang dula. Mahal, sabi niya sa matamis na boses para marinig ng lahat. Ayos lang ba ang lahat? Naramdaman ni Adrian ang pagbigat ng hangin. Nanigas si Leah nang makita si Bianca. Ang marurumi niyang daliri ay muling kumapit sa Amerikana ng milyonaryo na para bang iyon na ang kanyang huling pagkakataon. Siya po yun, bulong niya. Dahan-dahang lumapit si Bianca at tiningnan ang bata ng may pekeng awa. Kawawa naman siya, sabi niya. Pwede bang tulungan siya ng kung sino man? Ayokong magka-eskandalo sa isang napakahalagang araw. Muling iniunat ng bodyguard ang kanyang braso. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay. Sandali! Tiningnan siya ni Bianca isang anino ng pagkainis ang maingat na itinago sa likod ng kanyang ngiti. Adrian, huwag ngayon. Ngunit pinutol sila ng bata. At ginawa niya ito hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng dalawang salitang susi. Salamin na sugnay, sabi niya nanginginig. Natigilan si Adrian, hindi dahil sa mismong mga salita, kundi dahil ang mga salitang iyon ay hindi naririnig sa kalye, sa parke o sa ordinaryong usapan. Ang salamin na sugnay ay isang terminong narinig niya ng isang beses lamang sa isang pribadong silid habang ipinapaliwanag sa kanya ng sarili niyang abogado, si Attorney Mariano, ang isang dokumento para di umano ay protektahan siya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa lalaking may dalang folder. Hindi nagbago ang ekspresyon ng abogado, ngunit nanigas ang kanyang mga mata. Kumurap si Bianca. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang nanigas. Naramdaman ni Adrian ang isang malamig na kuryenteng gumapang sa kanyang likod. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Adrian sa mahinang boses. Napalunok si Leah nakatingin kay Bianca na para bang nakakakita ng isang halimaw na nakaputing bestida. Siya po ang nagsabi. Bulong niya. Sabi niya, kapag nakapirma na siya, i-activate natin ang salamin na sugnay at hindi na siya makakaatras. Ang bulungan ay naging ingay. Mabilis na lumapit si Bianca, ang boses ay matamis pa rin ngunit may talim na. Ano ang kalokohan yan? Sabi niya na may kasamang pilit na tawa. Mahal, isa lang siyang bata, nalilito siya. Siguradong may narinig lang siya sa telebisyon. Nagubo ang abogado sa tabi niya. Ginoong De Villa, hindi ito ang oras para sa mga ganitong abala. Sabi nito, ang press ay nasa labas, ang mga bisita.
Hindi pinansin ni Adrian ang mga bisita. Tinitigan niya si Leah at sa maruruming mata nito, wala siyang nakitang panloloko. Ang nakita niya ay totoong pag-aalala. Saan mo yan narinig? Tanong niya mas mahina at mas seryoso. Itinuro ni Leah gamit ang kanyang baba, ang gilid ng simbahan. Sa sakristiya po, sabi niya. Kahapon, natutulog po ako malapit doon. Bahagyang bukas, ang pinto at nag-uusap sila. Muling lumapit si Bianca, ngayon ay halata na ang pagkainis. Kahapon ulit niya. Anong ginagawa ng isang batang tulad mo? On. Hindi na tinag si Leah. Ginagawa ko po ang laging kong ginagawa. Sagot niya, sinusubukang mabuhay. Muling hinawakan ng bodyguard ang braso ni Leah ngayon ay may higpit. Ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Adrian, malamig at malakas. Huwag mo siyang sasaktan. Natigilan ng bodyguard. Pinilit ni Bianca na ngumiti at lumapit kay Adrian, ibinaba ang boses na para bang naglalambing. Adrian, mahal pakiusap, huwag mo akong ipahiya ng ganito. Kinukunan tayo ng mga tao. Ang mga salitang yon ay tumama kay Adrian na parang salamin. Hindi niya sinabing, hindi totoo yan. Ang sinabi niya ay, huwag mo akong ipahiya. Tiningnan ni Adrian ang mga bisita, ang mga cellphone, ang pulang carpet. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mundo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leah. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Hiling niya. Huminga ng malalim ang bata. Leah po, sabi niya. Leah ang pangalan ko. Dahan-dahang tumango si Adrian. Leah ulit niya. Ano pa ang narinig mo? Sa unang pagkakataon, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mga mata ni Bianca. Naging matalim ang mga ito. Hinigpitan ng abogado ang hawak sa kanyang folder. At sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang gumising kay Adrian, mas nakakakilabot pa kaysa sa mga salitang salamin na sugnay. Kung alam ito ng isang batang kalye, nangangahulugan itong hindi na ito isang sikreto. Isa itong makinarya at siya ay papasok na mismo sa gitna nito. Nanatiling nakatayo si Adrian sa harap ng pinto ng simbahan, hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya, bawat bulong, bawat pag-click ng kamera. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Leah, mga matang puno ng takot ngunit hindi pagsisinungaling. Sa wakas tiningnan niya ng diretso si Bianca, ang babaeng ilang minuto na lang ay dapat niyang pakasalan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa nito naririnig mula sa kanya. Bianca, sabi niya, ano ang salamin na sugnay? Ang tanong ay binitawan sa hangin, hindi isang akusasyon, kundi isang hamon. At sa katahimikang sumunod alam ni Adrian na ang sagot o ang kawalan nito ang magdidikta ng lahat. Ang tanong ni Adrian ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin, isang hamon na bumasag sa perpektong pagkukunwari ng araw. Bianca, ano ang salamin na sugnay? Sinubukan ni Bianca na bawiin ang kontrol sa eksena. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mahal, ano ba yan? Yan isang legal na termino lang yan. Huwag na nating pag-usapan dito. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ni Adrian, ngunit umiwas ito. Isang legal na termino na alam ng isang bata sa kalye. Giit ni Adrian, hindi inaalis ang tingin kay Bianca. Ang abogado sa tabi ni Bianca na may pangalang Salvatierra sa isang maliit na nameplate sa kanyang suit ay pumasok sa usapan. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal na para bang nagpapaliwanag sa isang nalilitong kliyente. Ginoong De Villa, iyan ay isang karaniwang probisyon lamang, isang legal na formalidad para protektahan ang assets ng parehong pamilya. Huwag po kayong mag-alala. Proteksyon? Ulit ni Adrian ang salita ay tila may mapait na lasa o kontrol. Sa puntong yon muling nagsalita si Leah, ang boses niya ay nanginginig ngunit malinaw. Hindi po yan ang narinig ko. Narinig ko po silang tumatawa. Tumingin siya sa sahig
na para bang muling pinapanood ang alaala. Nasa labas po ako ng sakristiya. Sabi po nung babae, tumuro siya kay Bianca. Perpekto ang plano. Pagkatapos ng kasal, pirma na lang ang kulang sa confirmation at sa atin na ang kontrol. Sabi pa po niya, hindi niya iyon mapapansin sa sobrang kaligayahan. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisitang nakalapit. Ang bawat salita ni Leah ay tila isang matulis na patak ng lason na sumisira sa magandang imahe ng kasal. Nagbago ang anyo ni Bianca. Ang kanyang pekeng ngiti ay napalitan ng isang desperadong pagmamakaawa. Adrian, pakiusap. Bulong niya sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Huwag mong sirain ang araw na ito dahil sa mga kasinungalingan ng isang batang palaboy. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo ang ama mo? Ang pagbanggit sa kanyang ama ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto ng pagdududa at pressure sa isip ni Adrian. Ngunit nang tingnan niya si Leah payat, marumi, at nanginginig, ngunit may katatagan sa mga mata, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Sa buong buhay niya, palagi siyang sumusunod sa kung ano ang inaasahan. Ngayon, sa harap ng daan-daang tao, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi matutuloy ang kasal. Deklara ni Adrian, ang boses niya ay umaling-awngaw sa katahimikan. Hindi hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ang mukha ni Bianca ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon, gulat, pagtanggi, at sa huli isang malamig na galit. Ang kanyang boses ay naging isang nanunumbat na bulong. Sinisira mo ang lahat, Adrian. Ang lahat. Ngunit hindi na nakikinig si Adrian. Ibinaba niya ang kanyang tingin kay Leah. Halika, sabi niya sa mas mahinang boses. Sumama ka sa akin. Hinawakan niya ang balikat ng bata, isang kilos na nagpadala ng alon ng pagkabigla sa mga manonood. Ang milyonaryong nobyo, iiwan ang kanyang perpektong nobya para sa isang batang pulubi. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga kidlat. Ang mga bulungan ay naging hayagang usapan. Nagkagulo ang mga bodyguard, hindi alam kung sino ang susundin. Adrian, sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay basag na puno ng galit at kahihiyan. Ngunit nagpatuloy si Adrian sa paglakad, hinihila si Leah palayo sa kaguluhan, palayo sa simbahan, palayo sa buhay na inihanda para sa kanya. Habang dumadaan sila, sa gitna ng mga naguguluhang bisita, naramdaman ni Adrian ang isang maliit na kamay na naglagay ng isang bagay sa kanyang palad. Ito ay isang mabilis at lihim na kilos. Isinara niya ang kanyang mga daliri sa paligid nito nang hindi tumitingin. Nakarating sila sa kanyang sasakyan. Mabilis silang pinagbuksan ng isa sa mga bodyguard na sumunod sa kanila. Ang mukha nito ay nagpapakita ng labis na pagkalito. Pagkapasok sa loob, isinara ni Adrian ang pinto at ang ingay sa labas ay agad na humina. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Tiningnan niya si Leah na nakaupo sa mamahaling leather na upuan, tila lumiliit sa takot. Pagkatapos, ay naalala niya ang bagay sa kanyang kamay. Binuksan niya ang kanyang palad. Nasa gitna nito ang isang piraso ng papel na lukot at marumi. Tila pinunit mula sa isang mas malaking dokumento. Sa kabila ng pagiging gusot, malinaw na nababasa ang ilang salitang nakaprint dito. Pag-apruba ay magkakabisa pagkatapos ng seremonya. Sa ibabang bahagi ng papel, merong bahagi ng isang selyo, isang tuyong selyo na nag-iwan ng marka sa papel. Bahagya lang itong nakikita, ngunit sapat na para mabasa ang mga letra Mariano and Asok. Si Attorney Mariano, ang abogado ng kanyang ama, ang abogadong nagtiyak sa kanya na ang lahat ng papeles ay para sa kanyang proteksyon. Naramdaman ni Adrian ang palalamig ng kanyang dugo. Ang kwento ng bata
ay hindi na lamang isang kwento. Ang piraso ng papel sa kanyang kamay, mura marumi, at gusot ay isang matibay na katibayan. Ito ay isang piraso ng katotohanan sa gitna ng isang dagat ng magagandang kasinungalingan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya si Bianca na galit na nakikipag-usap sa kanyang abogado habang ang mga bisita ay nagkukumpulan at nagbubulungan. Ngunit para kay Adrian, ang lahat ng yon ay naglaho na. Ang tanging mahalaga na lang ay ang batang babae sa kanyang tabi at ang nakakakilabot na katotohanan yung ditomanang nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan. Hindi ito isang simpleng kasal. Ito ay isang transaksyon at siya ang produkto na malapit nang maibenta. Sa sandaling isinara ang pinto ng sasakyan, ang marangyang interior na amoy katad at mamahaling pabango ay naging isang kulungan at kanlungan ng sabay. Hawak pa rin ni Adrian ang lukot na piraso ng papel. Ang mga salitang nakasulat dito ay tila sumusunog sa kanyang palad. "Umalis na tayo," sabi niya sa kanyang driver. Ang boses niya ay mahigpit at pilit. Ang sasakyan ay marahang gumalaw dumadaan sa gitna ng nagkakagulong mga bisita na tila mga multo sa labas ng tinted na bintana. Nakita ni Adrian ang mukha ni Bianca. Sa huling pagkakataon, hindi na umiiyak, kundi puno ng isang malamig at matigas na galit. Sa tabi nito ang abogado nitong si Salvatierra ay may kausap na sa telepono, ang kanyang mga kilos ay mabilis at may layunin. Nagsisimula na ang kanilang kontra-atake. Nang makalayo na sila sa simbahan, doon pa lang nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang telepono ni Adrian. Ang screen ay umilaw sa mga pangalan Bianca, Papa, Attorney Mariano, Bianca. Isang asalto ng mga tawag at mensahe na idinisenyo para ibalik siya sa linya, para pilitin siyang bumalik sa pagkakamali. Hindi niya pinansin ang mga ito. Sa halip tiningnan niya ang batang babae sa tabi niya. Si Leah ay nakaupo ng tuwid na tuwid, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, ang mga mata ay nakatitig sa sahig ng sasakyan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa ingay ng mga tawag sa telepono. Salamat, basag ni Adrian sa katahimikan. Simple lang ang salita, ngunit puno ng kahulugan. Hindi sumagot si Leah. Itinaas lang niya ang kanyang tingin at sa kanyang mga mata, nakita ni Adrian ang isang bagay na higit pa sa takot pag-unawa. Tila alam niya na ang pag-alis sa simbahan ay hindi ang katapusan, kundi simula pa lamang ng mas malaking panganib. "Okay ka lang ba?" tanong ulit ni Adrian. Dahan-dahang tumango si Leah. Habang binabagtas nila ang abalang kalsada ng Maynila, tumingin si Adrian sa kanyang side mirror bilang isang ugali. At doon niya ito nakita. Isang itim na sedan. Walang plaka. Nananatili itong ilang sasakyan, ang layo sa likuran nila, ngunit hindi nagbabago ang distansya. Nang lumiko sila sa isang mas maliit na kalye, lumiko rin ito. Nang bumagal sila, dahil sa trapiko, bumagal din ito. Hindi ito agresibo, ngunit ang presensya nito ay nakakakilabot. "May sumusunod sa atin," sabi ni Adrian, mas para sa sarili niya kaysa kay Leah. Ngunit narinig siya ni Leah. Mabilis siyang lumingon sa likod at ang kanyang mukha ay namutla. "Sila na po yan," bulong niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Adrian. Dinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad. "Victor," sabi niya nang sumagot ang tawag. "Sir," sagot ng boses sa kabilang linya, kalmado at profesional gaya ng dati. "May sumusunod sa amin. Isang itim na sedan, walang plaka. Kasama ko ang bata. Kailangan naming mawala." Walang tanong na bakit o sino. Agad na naintindihan ni Victor ang sitwasyon. "Nasaan ang lokasyon ninyo ngayon, sir?" Ibinigay ni Adrian ang pangalan ng kalye. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. "Okay, sir. Makinig po kayo ng mabuti." Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay naging mas mabilis at mapag-utos. "Sa susunod na kanto, kumanan kayo. Pagkatapos ng 2 blok,
May makikita kayong entrance ng isang parking lot ng mall sa kaliwa. Pumasok kayo. Parking lot? Nag-aalangang tanong ni Adrian. Hindi ba't mas makukulong kami roon? Huwag po kayong mag-alala, sir. May plano ako. Pumasok kayo bumaba sa basement 2 at patayin ang inyong mga ilaw. Hintayin ninyo ang susunod kong tawag. Huwag kayong lalabas ng sasakyan. Nagtiwala si Adrian. Sinunod niya ang mga direksyon. Ang itim na sedan ay sumunod pa rin tila isang anino na hindi maiwanan. Pumasok sila sa madilim na parking lot. Ang tunog ng kanilang gulong sa semento ay umalingaw-ngaw. Bumaba sila sa paikot-ikot na rampa hanggang sa narating nila ang halos walang taong basement 2. Ipinark ni Adrian ang sasakyan sa isang madilim na sulok at pinatay ang makina at mga ilaw. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos nakakabingi. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Si Leah ay hindi gumagalaw, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Sa bawat anino na gumagalaw sa bawat tunog ng sasakyang dumadaan sa itaas, pareho silang napipitlag. Pagkatapos tumunog ang telepono ni Adrian, si Victor. Sir, ang itim na sedan ay nag-aabang sa main entrance. Hindi sila pumasok. Malamang ayaw nilang makuna ng CCTV. Ngayon, sa kabilang dulo ng basement 2 merong service exit. Karaniwang para sa mga delivery truck. Bukas iyon ngayon. Lumabas kayo doon. Dahan-dahan lang. Sinunod ni Adrian ang utos. Pinaandar niya ang sasakyan ng walang ilaw at marahang nagmaneho patungo sa kabilang dulo. Nakita nila ang bakal na gate ng service exit na bahagyang nakaawang. Eksakto para makalusot ang kanilang sasakyan. Paglabas nila nasa ibang kalye na sila, masikip, maingay at puno ng mga diip at tindahan. Ang mundo ng mga mayayaman ay naiwan nila sa loob ng mall. Tumingin si Adrian sa kanyang rearview mirror. Walang itim na sedan. Nakahinga siya ng maluwag. Nalagpasan natin sila, sabi niya. Isang nanginginig na buntong hininga ang kumawala kay Leah, tila ngayon lang niya pinakawalan ang hiningang matagal niyang pinigil. Nawala na ang agarang panganib, ngunit alam ni Adrian na pansamantala lang ito. Kailangan nila ng isang lugar na ligtas. Kailangan nila ng mga sagot. At kailangan nila ng plano. Tumingin siya sa batang babae sa tabi niya na ngayon ay tinitingnan siya ng may halong takot at pag-asa. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Adrian na ang buhay niya ay hindi na kailanman magiging pareho. May kailangan kang sabihin sa akin, Leah. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay seryoso. Lahat-lahat. Napalunok si Leah, tumango. At pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng bigat. Mayroon pa po sabi niya. Itinago ko ang ebidensya, ang totoong patunay. Ang mga salita ni Leah ay bumagsak sa katahimikan ng sasakyan na may bigat ng isang pangako at isang panganib. Itinago ko ang ebidensya, ang totoong patunay. Tumingin si Adrian sa kanya, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Ang piraso ng papel ay simula pa lamang pala. Nasaan ito? Tanong niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses para hindi matakot ang bata. Sa Cubao po, sagot ni Leah. Sa terminal ng bus. Kumunot ang noo ni Adrian. Cubao. Isang lugar na malayo sa kanyang mundo ng Forbes Park at Bonifacio Global City. Ito ay isang magulo, maingay at masikip na sentro ng transportasyon, ang puso ng ordinaryong mamamayan. Ito ang perpektong lugar para itago ang isang bagay na mahalaga dahil walang sino man ang mag-iisip na hanapin ito doon. Dalhin mo ako roon, sabi ni Adrian sa kanyang driver. Ang biyahe patungong Cubao ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga makintab na gusali ay napalitan ng mga lumang gusali na may mga naglalaking anunsyo. Ang mga maluluwag na kalsada ay naging masisikip na eskinita na puno ng mga nagtitinda sa bangketa. Ang hangin ay napuno ng usok ng mga sasakyan
at amoy ng inihaw na pagkain. Para kay Adrian, ito ay dayuhan. Para kay Leah, ito ang kanyang mundo. Nang makarating sila sa terminal, sinabihan ni Adrian ang driver na maghintay sa isang hindi gaanong kapansin-pansing lugar. "Huwag kang aalis dito, ano man ang mangyari," utos niya. "Opo, sir." Sagot ng driver, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala at pagkalito. Bumaba sila ng sasakyan at agad silang nilamon ng ingay at dami ng tao. Si Adrian, sa kanyang mamahaling suit na ngayon ay may bahid na ng alikabok, ay tila isang ibon na naligaw sa ibang pugad. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya. Si Leah naman sa kanyang malaking hoodie at sirang sapatos ay nawala sa karamihan, hindi nakikita pamilyar sa bawat sulok. "Dito po tayo," sabi ni Leah at nagsimula siyang maglakad nang may kumpiyansa na para bang alam niya ang bawat liko at bawat daanan. Sumunod si Adrian, nananatiling malapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay alerto sa kanilang paligid. Habang naglalakad sila, nagsimulang magkwento si Leah sa mahinang boses. "May kilala po akong lalaki dati." Simula niya, "Si Mang Michael po. May maliit po siyang karinderya malapit sa simbahan. Lagi niya po akong binibigyan ng tirang pagkain." Nakinig si Adrian, naramdaman niyang mahalaga ang kwentong ito. "Mabait po siya." Pagpapatuloy ni Leah, isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. "Pero isang araw po nakita ko siyang umiiyak sa labas ng isang opisina. May hawak po siyang mga papel, katulad po ng hawak ninyo kanina. Sabi niya, nawala na daw po ang lahat sa kanya. Niloko daw po siya sa isang kontrata. Pinapirma daw po siya sa isang bagay na hindi niya naintindihan." Huminto si Adrian sa paglalakad. Tumingin siya kay Leah. Ang koneksyon ay nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Ilang linggo po pagkatapos noon, nawala na lang po si Mang Michael. Sinara na po ang karinderya niya. Wala na pong nakakaalam kung nasaan siya. Napalunok si Leah, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangilid. Nung araw po na naririnig ko ang usapan ni Ma'am Bianca at ng abogado, pareho po ang mga salitang narinig ko. Kontratang pirma, walang atrasan. At doon ko po naalala si Mang Michael. Tumingin siya ng diretso kay Adrian at sa mga mata ng bata. Nakita niya ang isang karunungang higit sa kanyang edad, isang karunungang natutunan sa hirap. "Ayoko na pong may mangyaring ganoon ulit," bulong niya. Naramdaman ni Adrian ang isang bagay na tumusok sa kanyang puso. Ang ginawa ni Leah ay hindi lang isang random na kilos. Ito ay isang kilos ng katapangan na isinilang mula sa isang nasaksihang trahedya. Ito ay isang pagtatangkang itama ang isang pagkakamali na nakita niyang sumira sa buhay ng ibang tao. "Naiintindihan ko," sabi ni Adrian, at sa pagkakataong iyon, totoo ang kanyang mga salita. Sa wakas, huminto si Leah sa harap ng isang mahabang hilera ng mga luma at kinakalawang na metal locker. Ang ilan ay may mga yupi, ang pintura ay natutuklap na. "Dito po," sabi niya, itinuturo ang isang locker na may numerong 2 fretbed. Mula sa ilalim ng kanyang hoodie, inilabas niya ang isang maliit at makintab na susi na nakatali sa isang piraso ng sinulid. Isinuksok niya ito sa susian at pinihit. Isang matinis na tunog ang narinig nang bumukas ang pinto ng locker. Sa loob, sa gitna ng walang laman na espasyo, mayroong isang malaking brown na envelope na maingat na binalot sa 2 patong ng plastic bag, tila para protektahan ito mula sa anumang basa. Kinuha ito ni Leah ng may pag-iingat at iniabot kay Adrian. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hawak ni Adrian ang envelope. Ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan niyang inalis ang plastic at binuksan ito. Sa loob ay mayroong isang manipis na folder. Binuklat niya ito. Naroon ang mga kopya ng mga dokumento na may mga legal na jargon, mga pahina ng teksto na hindi niya maintindihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang pangungusap ang naka-highlight ng dilaw na marker na tila sinadyang mapansin
Sa pamamagitan ng paglagda sa kasunduang ito, confirmation ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapasya voting rights sa lahat ng negosyo ng De Villa Holdings ay pansamantalang ililipat sa itinalagang trustee Bianca Suarez, alinsunod sa probisyon ng salamin na sugnay hanggang sa maisaayos ang mga susunod na legal na hakbang. Sa ilalim ng folder may isa pang bagay, isang maliit na USB flash drive. Ano ito? Tanong ni Adrian. Ipinapakita ang flash drive kay Leah. Nung nahulog po nila yung mga papel sa sakristiya kasama po yan, sagot ni Leah. Hindi po nila napansin. Kinuha ko po lahat. Isinara ni Adrian ang folder. Ang bigat nito ngayon ay hindi na lang pisikal. Ito ang bigat ng katotohanan, isang katotohanang maingat na itinago sa likod ng mga ngiti, mga bulaklak at mga pangako ng kasal. Ngunit bago pa man sila makaalis, nagring ang telepono ni Adrian. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan ang nagpaigting sa kanyang mga kalamnan. Papa. Huminga siya nang malalim hinigpitan ang hawak sa folder at sinagot ang tawag handa para sa unang tunay na laban. Ang ingay ng terminal ng bus sa Cubao ay tila humina ng idikit ni Adrian ang telepono sa kanyang tainga. Sa kabilang linya ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo de Villa, ay kalmado at kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay may bakal na hindi maikakaila. Adrian, nasaan ka? Hindi ito isang tanong na nag-aalala, kundi isang utos na naghahanap ng lokasyon. Papa. Sagot ni Adrian, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Hawak niya ng mahigpit ang folder sa kanyang kabilang kamay. Ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Anong kabaliwan ito? Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng talim. Ang buong Maynila ay pinag-uusapan ang ginawa mong kahihiyan. Iniwan mo ang nobya mo sa altar para sa isang pulubi, sinisira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Ang pangalan ng pamilya o ang kasunduan ninyo. Diretsahang balik ni Adrian. Isang sandali ng katahimikan. Narinig ni Adrian ang isang mabigat na paghinga mula sa kabilang linya. Nang muling magsalita si Don Ricardo, ang boses niya ay mas mababa at mas mapanganib. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umuwi ka ngayon dito sa bahay, Adrian. Ihahatid mo ang batang iyan kung saan mo siya kinuha at aayusin natin ito. Hindi. Sabi ni Adrian, ang isang salita ay puno ng pagsuway na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ako uuwi at hindi ko iiwan ang bata. Alam ko na ang tungkol sa salamin na sugnay. Narinig niya ang isang matalas na pagsinghap. Saan mo narinig ang kalokohang iyan? Huwag kang maniwala sa mga kwentong kalye. Ginawa lang namin iyon ni Attorney Mariano para protektahan ang yaman mo, ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ko o ang kinabukasan ng kumpanya na kontrolado mo? Tanong ni Adrian. Ang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan na para bang matagal na silang naghihintay na masabi. Gusto ninyong makuha ang voting rights ko, di ba? Iyon ang totoong dahilan ng kasal na ito. Insolente. Sigaw ni Don Ricardo na wala na ang lahat ng pagkukunwaring kalmado. Pinalaki kita, binigyan ng lahat at ito ang igaganti mo. Makinig ka sa akin, Adrian. Kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ipapahayag ko sa lahat na hindi ka na sa tamang pag-iisip. Isang doktor ang magpapatunay na kailangan mong ilagay sa ilalim ng aking pangangalaga. Naiintindihan mo ba ako? Ang banta ay direktang tumama sa puso ni Adrian, ang parehong banta na narinig ni Leah sa sakristiya. Gagamitin nila ang kanyang reputasyon, ang kanyang estado ng pag-iisip para gawin siyang walang kapangyarihan. Isang biglaang galit ang umakyat sa lalamunan ni Adrian. Isang galit na hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang sarili, sa pagiging bulag niya sa loob ng maraming taon. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw
nang bigla niyang ihampas ang kanyang kamao sa metal na pader ng isang nakasarang tindahan sa tabi niya. Hindi ako laruan. Sigaw niya sa telepono, hindi na alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Hindi ako pirma lang sa papel. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag. Nakatayo siya roon humihingal, ang kanyang mga buko ay bahagyang namumula. Tumingin sa kanya si Leah, ang mga mata nito ay malaki at puno ng pag-aalala. Okay lang po kayo? Mahinang tanong niya. Tumingin si Adrian sa kanya pagkatapos ay sa folder na hawak niya. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang malinaw na determinasyon. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Tapos na ang pagiging mabuting anak na walang tanong. Hindi, sagot niya kay Leah. Pero magiging okay din ako. Sa sandaling iyon, muling nagring ang kanyang telepono. Inaasahan niyang ang kanyang ama. Ulit ito. Ngunit ibang pangalan ang lumitaw, Victor. Sir, sabi ni Victor, ang boses niya ay apurado. Nakatanggap ako ng impormasyon. Nag-umpisa na sila. Anong ibig mong sabihin? May mga kumakalat na sa social media, sir. Mga unnamed sources na nagsasabing nagkaroon ka raw ng emotional breakdown sa simbahan, na agresibo ka raw. May mga bayad na vloggers na nagpo-post tungkol dito. Sinisira na nila ang pangalan mo. Napapikit si Adrian. Mabilis silang kumilos. Eksakto tulad ng sinabi ni Don Ricardo. Victor, kailangan ko ng tulong mo. May hawak akong mga dokumento at isang USB, ebidensya. Kailangan ko ng isang abogado na hindi konektado sa pamilya ko, isang taong hindi kayang bilhin ni Papa. Naunahan ko na po kayo, sir. Sagot ni Victor. Mayroon akong kilala. Ang pangalan niya ay Attorney Catherine Mendoza. Matalino, matapang at may sariling law firm. Malinis ang record niya. Ipinadala ko na po sa inyo ang address ng opisina niya. Pero mag-ingat po kayo, sir. Dahil sa ginawa nilang media campaign, baka may mga taong maghanap na sa inyo. Hindi lang mga tauhan ng ama ninyo, kundi pati na rin ang press. Naiintindihan ko, sabi ni Adrian. Papunta na kami roon. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Leah. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito isang simpleng pagtakas. Ito ay isang karera, laban sa oras, para ilabas ang katotohanan bago sila malunod sa mga kasinungalingang nililikha ng kanyang sariling pamilya. May pupuntahan tayo, sabi ni Adrian kay Leah. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng isang bagong layunin. Isang lugar kung saan may makikinig sa atin. Kinuha niya ang kamay ng bata. Sa gitna ng kaguluhan ng Cubao, nagsimula silang maglakad pabalik sa sasakyan, dalawang magkaibang tao mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng isang mapanganib na katotohanan at handa ng lumaban. Ang opisina ni Attorney Catherine Mendoza ay hindi tulad ng mga law firm na sanay puntahan ni Adrian. Walang malawak na lobby na may marmol na sahig o mga mamahaling painting sa dingding. Sa halip, ito ay isang profesional at abalang espasyo sa isang di gaanong kilalang gusali. Sa Ortigas, ang amoy ay hindi katad at pera, kundi papel at bagong timplang kape. Ito ay isang lugar ng trabaho, hindi ng pagpapakitang gilas. Isang batang receptionist ang sumalubong sa kanila. Magandang hapon po. May appointment po ba sila? Tanong nito, ang tingin ay bahagyang nagtataka sa hindi pangkaraniwang pares, isang lalaking nakapangkasal na suit at isang batang babae na mukhang galing sa kalye. Adrian de Villa, sabi ni Adrian. Para kay Attorney Mendoza, tumawag si Victor Castañeda. Agad na nagbago ang kilos ng receptionist. Ay opo, sir. Hinihintay na po kayo. Iginaya sila sa isang conference room na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang syudad. Ilang sandali pa pumasok ang isang babae. Si Attorney Catherine Mendoza ay nasa mga 40, may matalas na tingin at kilos na nagpapahiwatig ng kumpiyansa at walang oras sayanging enerhiya. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat sa itsura nila. Ginoong de Villa, sabi niya, inilahad ang kamay. Catherine Mendoza,
Maupo kayo. Umupo si Adrian at si Leah. Inilapag ni Adrian ang brown na envelope sa makintab na mesa sa pagitan nila. Sinabi sa akin ni Victor na kailangan mo ng tulong at kailangan mo ito ngayon. Sabi ni Catherine, umupo sa tapat nila. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kilos ni Adrian. Kailangan ko ng higit pa sa tulong attorney, sagot ni Adrian. Kailangan ko ng kakampi. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga dokumento at ang USB. Inilahad niya ang mga ito sa mesa. Kaninang umaga, dapat ay ikinasal na ako, pero hininto ako ng batang ito. Tumingin siya kay Leah ng may paggalang. Dahil narinig niya ang isang bagay na maglalagay sa lahat ng aking ari-arian ng aking buong kumpanya sa kamay ng aking mapapangasawa at ng aking ama. Kinuha ni Catherine ang mga dokumento at sinimulang basahin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Huminto siya sa naka-highlight na bahagi. Salamin na sugnay. Basa niya ng malakas. Nag-angat siya ng tingin kay Adrian. Isang napakatalinong bitag. Mukha itong legal, mukha itong proteksyon. Pero sa katotohanan, isa itong paraan ng tahimik na pag-agaw ng kontrol. Kapag pinirmahan mo ang confirmation pagkatapos ng kasal, binibigyan mo sila ng kapangyarihan na tularan ang bawat desisyon mo sa negosyo o mas malala na gumawa ng mga desisyon para sa iyo nang hindi mo na kailangan pang malaman. Ito ay isang legal na paraan para gawin kang isang puppet sa sarili mong kumpanya. Habang nagsasalita si Catherine, naramdaman ni Adrian ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang lahat ng sinabi ni Leah ay totoo. Ang lahat ng kanyang mga hinala ay tama. At ang timing pagpapatuloy ni Catherine ay perpekto. Gagawin nila ito sa araw ng iyong kasal kung kailan ang emosyon mo ay mataas at hindi ka gaanong nag-iisip. Sasabihin nilang, formalidad lang ito, mahal, at pipirma ka ng hindi nagtatanong. Pagkatapos kinuha niya ang USB. At ano naman ito? Hindi ko alam. Aminado si Adrian. Kasama itong nahulog nang makuha ni Leah ang mga papel. Isinaksak ni Catherine ang USB sa isang laptop na nakahiwalay sa internet, isang hakbang para sa seguridad. Ilang sandali ng pag-click at isang folder ang bumukas sa screen. Naglalaman ito ng mga email, mga draft ng kontrata at isang audio file. Binuksan niya ang isa sa mga email. Mula ito sa abogado ni Bianca na si Salvatierra, ipinadala kay Attorney Mariano. Ang subject ay paghahanda para sa araw ng kasal. Lahat ay nakahanda na. Basa ni Catherine sa email. Ang dokumento ng kumpirmasyon ay nasa sakristiya na. Pagkatapos ng seremonya, ididiretso natin si A.V. Adrian de Villa. Doon para sa mabilis na pirmahan. Si B.S. Bianca Suarez ay aarte na ito ay isang romantikong sorpresa para siguruhin ang kanilang kinabukasan. Hindi siya maghihinala. Napahawak si Adrian sa braso ng upuan. Ang bawat salita ay isang sampal. Ngunit ang pinakamasakit ay ang susunod. Binuksan ni Catherine ang audio file. Ito ay isang maikling recording tila kuha mula sa isang telepono. Ang kalidad ay hindi perpekto, ngunit ang mga boses ay malinaw. Unang boses, Bianca tumatawa. Paano kung sa huli ay magreklamo siya? Ikalawang boses, Attorney Mariano. Huli na ang lahat. At kung sakaling mag-ingay siya, meron tayong plano. B. Ang kanyang mahal na foundation. Isang maliit na anonymous tip tungkol sa maling paggamit ng pondo, totoo man o hindi, ay sapat na para sirain ang kanyang kredibilidad. Walang maniniwala sa isang milyonaryo na umiiyak. Ituturing siyang siraulo o korap. Isang nakakabiminging katahimikan ang pumuno sa silid. Pagkatapos ng recording, si Leah ay napayuko, tila ayaw nang marinig pa. Si Adrian ay hindi makagalaw. Ang foundation, ang tanging bagay na itinayo niya sa sarili niyang pagsisikap, ang kanyang tanging pinagmamalaki, ang kanyang paraan, para patunayan na siya ay higit pa sa isang De Villa. Gagamitin nila ito laban sa kanya. Sisirain nila ang tanging bagay
na tunay na mahalaga sa kanya. Mga demonyo sila. Bulong ni Adrian ang boses niya ay puno ng isang malamig na galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Tumayo si Catherine at nagsali ng isang basong tubig para kay Adrian. Ang kanyang mukha ay matigas at determinado. Ginoong De Villa, sabi niya, hindi lang ito isang kaso ng pamilya. Ito ay isang planadong pandaraya. Mayroon tayong sapat na ebidensya dito para magsimula ng isang malaking laban. Itinaas ni Adrian ang kanyang tingin. Ano ang susunod nating gagawin? Una, sabi ni Catherine, kailangan nating protektahan si Leah. Siya ang ating pangunahing saksi. Pangalawa, kailangan nating gumawa ng mga legal na kopya ng lahat ng ito at isumite sa tamang awtoridad bago pa man nila tayo maunahan ng kanilang sariling kwento. Pangatlo, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang intercom sa kanyang mesa ay biglang tumunog. Pindot niya ito. Yes, Jean. Ang boses ng receptionist sa kabilang linya ay nanginginig. Ma'am, may mga tao po ritong naghahanap. Mula raw po sila sa DSWD. Hinahanap po nila ang isang bata. Nagkatinginan si Adrian at Catherine. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng parehong pag-unawa. Nahanap na sila at hindi sila nagpunta roon para magtanong. Nagpunta sila roon para kunin si Leah. Ang balita mula sa intercom ay tila nagpabagal sa oras sa loob ng conference room. Ang bawat tunog mula sa labas, ang mahinang pagring ng telepono, ang pag-ubo ng isang empleyado ay tila mas malakas at mas mapanganib. DSWD. Ulit ni Catherine sa mahinang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nag-iisip. Tumingin siya kay Adrian. Ito na, ang unang galaw nila para paghiwalayin kayo. Si Leah na kanina patahimik sa isang sulok ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na tila galing sa isang masamang karanasan. Kukunin po nila ako. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Iyon po ang laging nilang ginagawa. Naramdaman ni Adrian ang isang malakas na pag-akyat ng proteksyon para sa bata. Hindi. Sabi niya lumingon kay Leah at sinubukang maging kalmado. Hindi mangyayari iyon. Muling nagsalita si Catherine sa intercom. Jean, sabihin mo sa kanila na abala ako. Papuntahin mo sila sa waiting area. Huwag mo silang papapasukin dito sa loob. Naintindihan mo? Oo po, ma'am. Sagot ng nanginginig na receptionist. Tumayo si Catherine at mabilis na naglakad papunta sa pinto ng conference room ni Lakito. Victor was right, sabi niya. Mabilis silang kumilos. Ginamit nila ang impluwensya ng ama mo para pabilisin ang proseso sa DSWD gamit ang peking report na nasa panganib ang bata. Anong gagawin natin? Tanong ni Adrian, tumayo na rin. Simple lang, sagot ni Catherine. Bumalik sa mesa at mabilis na kinokopya ang laman ng USB sa isang secured hard drive. Hindi natin sila haharapin sa kanilang mga termino. We play by the book at gagamitin natin ang batas laban sa kanila. Wala silang court order, isang report lang ang hawak nila. Hindi sapat iyon para pilitin tayong ibigay si Leah. Ngunit ilang sandali pa narinig nila ang mga boses mula sa labas ng conference room papalapit. Isang boses ng lalaki mapilit at may awtoridad. Hindi kami maaaring maghintay. Ito ay isang emergency case. Kailangan naming makita ang bata ngayon din. Sinundan ito ng boses ni Jean. Pasensya na po, sir. Pero nasa meeting po si attorney. Kailangan po nating... Wala akong pakialam sa meeting niya. Isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng conference room. Pagkatapos ay isa pa mas malakas. Si Leah ay napasiksik sa likod ni Adrian. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa laylayan ng Amerikana nito. Lumapit si Catherine sa pinto. Hindi niya ito binuksan. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay matatag. Social welfare, sagot ng lalaki sa labas.
Kasama ko si Attorney Robles kumakatawan sa pamilya de Villa. May ulat kaming natanggap na isang menor de edad ang ilegal na itinatago sa lugar na ito. Buksan ninyo ang pinto. Tumingin si Catherine kay Adrian umiling. Huwag kang mag-react, tila. Sinasabi ng kanyang mga mata. Wala kaming itinatagong sinuman. Sagot ni Catherine sa pinto. Ang menor de edad na tinutukoy ninyo ay kasama ng kanyang legal counsel at nasa proseso ng pagbibigay ng testimonya tungkol sa isang seryosong krimen. Huwag ninyo kaming daanin sa mga legal na termino. Attorney? Sigaw ng lalaki. Kung hindi ninyo bubuksan ang pinto, mapipilitan kaming ituring itong obstruction of justice. Si Adrian na puno na ng galit ay humakbang pasulong. Sila ang gumagawa ng krimen, sabi niya ng malakas para marinig sa labas. Ang tanging panganib dito ay kayo. Adrian, huwag, pigil ni Catherine, hinawakan ang kanyang braso. Iyan ang gusto nila, na maging emosyonal ka na gumawa ka ng eksena para mapatunayan nila ang kanilang kasinungalingan na unstable. Stable ka. Huminga ng malalim si Adrian, pinipigilan ng sarili. Tama si Catherine. Attorney Mendoza, sabi ng boses sa labas ngayon ay mas kalmado ngunit mas mapanganib. Alam nating pareho kung paano ito gumagana. Ibigay ninyo sa amin ang bata ng tahimik at ang lahat ng ito ay mawawala. Ituring ninyo itong isang profesional na pabor. Ang hustisya ay hindi isang pabor, Attorney Robles. Ganti ni Catherine. Kung gusto ninyong pumasok, magpakita kayo ng warrant. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos muling yumanig ang pinto, tila may sumusubok na pihitin ang doorknob. Sa gitna ng tensyon na ramdaman ni Adrian, ang pagbitaw ni Leah sa kanyang damit. Tumingin siya sa ibaba. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang muka ay basang-basa na sa luha. Ngunit ang ekspresyon ay determinado. Kung aalis na lang po ako, sabi ni Leah sa basag na boses, titigilan na po ba nila kayo? Tinitigan ni Adrian ang bata. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito, ang una pa ring iniisip ay ang kaligtasan ng iba. Leah, sabi ni Adrian lumuhod, para magpantay ang kanilang mga mata. Makinig ka sa akin. Nagsimula tayo nito nang magkasama. Tatapusin natin ito nang magkasama. Hindi ka aalis, hindi kita iiwan. Pero hahabulin po nila ako habang buhay. Why? Hikbi ni Leah. Isang malakas na emosyon ang bumalot kay Adrian, isang halo ng awa, galit at isang matinding responsibilidad. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Hindi po ma. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya. Hindi hanggat nandito ako. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo papalapit. Nagkatinginan si Catherine at Adrian. Tumawag si Victor ng backup. Sabi ni Catherine, isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagkatok sa pinto ay biglang tumigil. Ang mga boses sa labas ay naging mga bulungan. Alam nilang pareho na ang laro ay muling nagbago. Ang simpleng pressure ay hindi nagagana. Paparating na ang tunay na awtoridad at ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa kung kaninong kwento ang mas kapani-paniwala at kung kaninong ebidensya ang mas matibay. Ang papalapit na tunog ng sirena ay tila isang hudyat na nagpabukas sa entablado. Huminto ang pagkatok. Ang tensyon sa labas ng pinto ay napalitan ng isang nag-aabang na katahimikan. Sa loob ng conference room, huminga ng maluwag si Leah, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling mahigpit na nakakapit sa damit ni Adrian. Binuksan ni Catherine ang lock ng pinto. Handa na ba kayo? Tanong niya sa dalawa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Tumango si Adrian, hinawakan ng balikat ni Leah bilang pagtiyak. Handa na. Pagbukas ng pinto, ang eksena sa labas ay tila isang nagyayelong larawan. Dalawang unipormadong pulis ang nakatayo na roon
Ang isa ay seryosong nakikipag-usap sa lalaking mula sa DSD at kay Attorney Robles. Si Jean ang receptionist ay nakatayo sa isang sulok mukhang takot. Nang makita nilang bumukas ang pinto, lahat ng atensyon ay napunta sa kanila. Ako si Attorney Catherine Mendoza. Sabi ni Catherine humakbang pasulong at ipinakita ang kanyang ID sa mga pulis. Kinakatawan ko si Ginoong Adrian de Villa at ang menor de edad na si Lia. Tinangka ng mga ginoong ito na piliting pasukin ang aking opisina nang walang court order. Opisyal, mabilis na sabat ni Attorney Robles, nagpapalabas ng isang nangiting profesional. Mayroon kaming ulat na ang bata ay nasa panganib. Sinusunod lang namin ang protocol. Ang protocol ba ninyo ay kasama ang paninindak at pagbabanta? Ganti ni Catherine, hindi nagpapatinag. Bago pa man makasagot ang pulis, isang bagong grupo ng mga tao ang lumabas mula sa elevator. Parang isang dula, ang mga pangunahing tauhan ay dumating para sa huling eksena. Nangunguna si Don Ricardo de Villa, ang kanyang muka ay isang maskara ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Adrian. Sa likod niya ay si Attorney Mariano, mukhang kalmado, ngunit mahigpit ang hawak sa kanyang briefcase. At sa tabi nila, ang pinakanakakagulat sa lahat ay si Bianca. Ang kanyang makeup ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, tila galing sa pag-iyak. Nakasuot pa rin siya ng puting bestida na ngayon ay tila isang kasuotan para sa isang trahedya. Adrian, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng drama. Lumapit siya na para bang yayakapin si Adrian, ngunit humarang si Catherine. Salamat sa Diyos at dumating kayo mga opisyal. Hindi ko alam kung anong ginawa ng batang yan sa kanya, nilason niya ang isip ni Adrian. Si Don Ricardo naman ay lumapit kay Adrian gamit ang boses ng isang nag-aalalang ama. Anak, tama na ito. Umuwi na tayo. Hayaan mong ayusin ko ang gulong ito. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Adrian para ilayo ito para paghiwalayin sila ni Lia. Ngunit hindi gumalaw si Adrian. Tinanggal niya ang kamay ng kanyang ama. Tapos na ang pag-aayos ninyo pa. Sabi niya, ang boses ay malamig. Mula ngayon ako na ang mag-aayos ng sarili kong buhay. Ang paghaharap ay naging isang tenisonadong standoff sa gitna ng hallway. Ang mga empleyado ng law firm ay sumisilip mula sa kanilang mga pinto. Ang mga pulis ay nanonood, sinusubukang intindihin ang komplikadong drama ng pamilya. Opisyal, sabi ni Catherine, itinaas ang kanyang boses para makuha ang atensyon ng lahat. Ang tunay na krimen dito ay hindi kidnapping, kundi attempted fraud at coercion. Inilabas niya ang isang kopya ng dokumento na may naka-highlight na salamin na sugnay. Ang mga taong ito, sabi niya, itinuturo sina Don Ricardo Bianca at ang kanilang mga abogado ay nagplano na lokohin si Ginoong de Villa para pirmahan ang kanyang karapatan sa sarili niyang kumpanya gamit ang kasal bilang isang pain. Kasunuhan-lingan. Sigaw ni Bianca ngayon ay tuluyan nang nawala ang pagkukunwari. Mahal ako ni Adrian, sinisira lang ng batang iyan ang lahat. Dahil sa inggit. Sa sobrang galit na wala sa isip ni Bianca ang kanyang paligid. Tumingin siya kay Lia na nakatago sa likod ni Adrian at ang kanyang mukha ay napuno ng purong pagkamuhi. Ikaw. Sigaw niya, itinuturo si Lia. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinungaling kang bata ka. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, dinampot ni Bianca ang isang baso ng tubig mula sa mesa ng receptionist sa tabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang laman nito, direktang patungo sa mukha ni Lia. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, ngunit mas mabilis si Adrian. Sa sandaling makita niya ang galaw ni Bianca, umikot siya at ginamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa likod ng kanyang mamahaling suit, nabasa ang puting damit sa ilalim. Ang ilang patak ay tumalsik sa sahig, ngunit si Lia ay nanatiling tuyo
at hindi nasaktan ligtas sa likod niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hallway. Ang mga pulis ay natigilan. Si Don Ricardo ay napamura ng mahina. Maging si Bianca ay tila nagulat sa sarili niyang ginawa. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Tinitigan lang niya si Bianca, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi niya iniyak. Tapos na ang palabas mo. Sabi ni Adrian, ang bawat salita ay mabagal at may bigat. Pagkatapos tumingin siya kay Catherine at tumango. Isang maliit na hudyat. Naintindihan ni Catherine. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiti na hindi ng kagalakan kundi ng katiyakan. Humakbang siya pasulong, hawak ang isang maliit na digital voice recorder. "Opisyal," sabi niya. "Kung hindi pa po sapat ang nakita ninyo, baka gusto ninyong pakinggan ito." Ang hallway ay nanatiling tahimik, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa basang damit ni Adrian. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Catherine habang itinataas niya ang maliit na voice recorder. Sa kabilang dulo ang mukha ni Bianca ay namumutla, tila ngayon lang napagtanto ang bigat ng kanyang ginawa. Si Attorney Mariano ay bahagyang umatras, sinusubukang ihiwalay ang sarili sa eksena. "May isa pa pong patunay, opisyal," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pindot niya ang play button. Sa simula, tanging isang mahinang kaluskos ang narinig. Pagkatapos isang boses ang umalingaw-ngaw, isang boses na kilalang-kilala ng lahat sa silid na yon. Ang boses ni Bianca, magaan at tumatawa. Paano kung sa huli ay magreklamo siya? Isang sandali ng katahimikan sa recording na sinundan ng isa pang boses, ang kalmado at kalkuladong boses ni Attorney Mariano. Huli na ang lahat. At kung sakaling mag-ingay siya, mayroon tayong plano B, ang kanyang mahal na foundation. Isang maliit na anonymous tip tungkol sa maling paggamit ng pondo, totoo man o hindi, ay sapat na para sirain ang kanyang kredibilidad. Walang maniniwala sa isang milyonaryo na umiiyak. Ituturing siyang siraulo o korap. Ang recording ay nagpatuloy sa pagtawa ni Bianca, isang tunog na masakit at walang kaluluwa bago ito biglang natapos. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat at mas nakakabingi kaysa kanina. Ang bawat salita mula sa recording ay tila nanatiling nakabitin sa hangin, isang hindi maikakailang patunay ng panlilinlang at masamang intensyon. Ang mukha ni Don Ricardo ay nanigas na parang bato. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang maskara ng nag-aalalang ama ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang isang malamig at galit na negosyante na nabigo sa kanyang plano. Si Attorney Mariano ay napatingin sa sahig. Ang kanyang profesional na pagsukomposure ay naglaho na. At si Bianca? Siya ay nakatayo roon, nakatulala. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Walang luha. Walang pagkukunwari. Tanging ang hubad na katotohanan ng pagkatalo. Ang senior na pulis ay umiling, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkadismaya. Humakbang siya pasulong. "Attorney Robles, sa tingin ko ay tapos na ang usapan dito," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Tumingin siya sa kanyang kasama. Kunin ang mga pangalan ng lahat ng sangkot. Kumpiskahin ang mga telepono ni na Miss Suarez at Attorney Mariano bilang ebidensya. Lahat kayo ay kailangang sumama sa presinto para sa opisyal na pahayag. Hindi maaari. Protesta ni Don Ricardo. Sa wakas ay nagsalita, ang kanyang boses ay umuugong sa awtoridad na sanay niyang gamitin. Ito ay usapin ng pamilya, isang hindi pagkakaunawaan. Ginoong De Villa. Sagot ng pulis, hindi natitinag. Nang sandaling merong recording ng planong paninira at pagtatangkang pandaraya, hindi na po ito usapin ng pamilya. Krimen na po ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinisimula ng mga pulis ang kanilang trabaho,
Hinarap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na hindi pa nakikita ni Adrian dati. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi niya sa mababang boses na puno ng kamandag. Para sa isang batang kalye, sinira mo ang pamilya, sinira mo ang pangalan natin. Tumingin si Adrian sa kanyang ama. Ang takot at paggalang na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang malinaw at malungkot na pag-unawa. Hindi pa. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi ko sinira ang pamilya. Ipinakita ko lang kung ano talaga ito. Matagal na itong sira. At ang pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangalan ay isang tatak lang pala para sa mga kasunduan ninyo. Wala kang utang na loob. Ang huling salita ni Don Ricardo bago siya iginiya ng isang pulis para kunin ang kanyang pahayag. Habang nagkakagulo ang lahat, lumapit si Adrian kay Leah na tahimik na nanonood mula sa isang sulok. Lumuhod siya sa harap nito. Nakikita mo ba? Sabi niya sa mahinang boses. Ang katotohanan, gaano man kaliit ay mas malakas kaysa sa pinakamalaking kasinungalingan. Tumingin si Leah sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Tumango siya, isang maliit na paggalaw na puno ng pag-asa. Ang tanawin sa hallway ay isang perpektong larawan ng pagbagsak. Ang mga makapangyarihang tao na kanina lang ay puno ng kumpiyansa ngayon ay kaharap ang batas. Ang kanilang mga plano ay gumuho. Ang kanilang mga maskara ay natanggal. Nakatayo si Adrian sa gitna ng lahat ng ito, basang-basa pa rin, ngunit hindi na natitinag. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, hindi siya ang anak ni Don Ricardo o ang tagapagmana ng De Villa Holdings. Siya si Adrian. At sa wakas malaya na siya. Lumipas ang ilang araw. Ang iskandalo ng kasal na hindi natuloy ay sumabog sa lahat ng sa lahat ng balita. Ngunit ang kwento ay mabilis na nagbago. Mula sa isang simpleng drama ng mayaman, naging isang seryosong kaso ng corporate fraud at coercion. Ang recording na inilabas ni Catherine ay naging viral. Ang pangalang De Villa na dating simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng pagkaganid at panlilinlang. Sa tahimik na opisina ni Attorney Catherine Mendoza, malayo sa ingay ng media, isang ibang uri ng dokumento ang pinipirmahan ni Adrian. Hindi ito isang kontrata sa negosyo o isang kasunduan sa kasal. Ito ay mga papeles para sa legal na pag-aampon at pag-aalaga kay Leah. Sigurado ka ba rito, Adrian? Tanong ni Catherine habang pinapanood siyang pirmahan ang huling pahina. Ito ay isang panghabambuhay na responsibilidad. Ngumiti si Adrian, isang tunay at magaan na ngiti na ngayon lang nakita ni Catherine sa kanya. Sa buong buhay ko, ang mga responsibilidad ko ay ipinataw sa akin ng aking ama ng kumpanya ng lipunan. Ito ang unang pagkakataon na pumipili ako ng sarili kong responsibilidad at walang mas mahalaga pa kaysa rito. Kinabukasan dinalaw ni Adrian si Leah sa isang ligtas at pribadong pasilidad para sa mga bata na inirekomenda ni Catherine. Hindi ito isang malungkot na ampunan. Ito ay isang maliwanag na lugar na may hardin at mga silid-aralan. Nakita niya si Leah na nakaupo sa ilalim ng isang puno, nagbabasa ng isang libro. Ang magulo niyang buhok ay maayos nang nakatali at nakasuot siya ng malinis na damit. Ang anino ng takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mahinahong kuryosidad. Sa unang pagkakataon, mukha siyang isang ordinaryong bata, hindi isang mandirigma na kailangang mabuhay sa bawat araw. Lumapit si Adrian at umupo sa tabi niya. May dala siyang isang bagong backpack. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ito. Binuksan ito ni Leah. Sa loob puno ito ng mga bagong gamit sa eskwela, mga notebook, mga lapis na may iba't ibang kulay at isang set ng mga pambatang libro.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Hinawakan niya ang isang makulay na lapis na parabang ito ay isang hiyas. Salamat po. Bulong niya ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali, pinapanood ang ibang mga bata na naglalaro sa di kalayuan. Pagkatapos tumingala si Leah kay Adrian. Bakit po ninyo ako pinaniwalaan? Tanong niya. Ito ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Lahat ng tao, tinataboy lang po ako. Bakit po kayo naniwala sa akin? Tumingin si Adrian sa malayo sa mga gusali ng syudad na dati ay sumisimbolo sa kanyang mundo. Dahil sa mga mata mo, Leah, sagot niya ang kanyang boses ay puno ng pagninilay. Nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan sa sarili ko. Katapangan. Nakita ko ang isang tao na kahit wala siyang anumang kapangyarihan ay handang isugal ang lahat para sa tama. At ipinaalala mo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pera o sa pangalan. Nasa pagpili ito na gawin ang tama kahit na mahirap. Napalunok si Leah na intindihan ng bawat salita. Tumayo si Adrian. Mayroon akong bahay na malapit sa dagat. Sabi niya, tahimik doon. May malaking hardin. Sa tingin ko, magugustuhan mo. Kapag naayos na ang lahat ng papeles, doon na tayo titira. Pwede ka nang mag-aral. Pwede ka nang maging bata. 1 buwan na ang lumipas. Ang alikabok mula sa sumabog na isiskandalo ay unti-unti nang humuhupa. Sa isang bahay na nakaharap sa payapang dagat ng Batangas, malayo sa ingay at intriga ng Maynila, sinisikap ni na Adrian at Leah na buuin ang isang bagong uri ng normalidad. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadampi sa sahig na gawa sa kahoy. Si Adrian ay nakaupo sa isang malaking mesa na papaligiran ng mga dokumento mula sa De Villa Holdings, mga ulat ng pinsela, mga liham ng pagbibitiw mula sa mga board member at mga panukala para sa muling pagbangon. Ngunit sa halip na makaramdam ng bigat na ramdaman niya, ang isang layunin, ito ay sa kanya na ngayon para ayusin sa tamang paraan. Sa kabilang dulo ng silid sa may malaking bintanang salamin si Leah ay tahimik na nakaupo sa sahig. Sa harap niya ay isang malinis na papel at isang kahon ng mga bagong krayola. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gumuhit hindi sa pader ng isang eskinita, kundi sa isang ligtas at maliwanag na espasyo. Ang kanyang mga guhit ay simple isang asul na dagat, isang dilaw na araw, isang maliit na bahay, isang larawan ng kapayapaan na ngayon lang niya naranasan. Ang tahimik na sandaling iyon ay nabasag ng isang itim na sasakyan ang pumarada sa labas. Bumaba si Attorney Catherine Mendoza. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang dala niyang briefcase ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Catherine, bati ni Adrian tumayo para salubungin siya. Hindi kita inaasahan. Pasensya na sa biglaang pagdating, Adrian. Sabi ni Catherine, ang kanyang mga mata ay lumipat sandali kay Leah bago bumalik kay Adrian. May kailangan tayong pag-usapan. Pribado. Pumasok sila sa opisina ni Adrian at isinara ang pinto. Inilabas ni Catherine ang isang makapal na sobrang legal mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Hindi pa siya tapos. Sabi ni Catherine walang paligoy-ligoy. Sino si Papa? Tanong ni Adrian kahit alam na niya ang sagot. Si Don Ricardo. Kumpirma ni Catherine. Nakalabas siya sa piyansa at hindi siya nag-aaksaya ng oras. Binuksan ni Adrian ang sobre. Ang mga salita sa legal na dokumento ay tila lumukso sa kanya. Petition to contest temporary custody. Petisyon para tutulan ang pansamantalang pangangalaga. Ano ito? Bulong ni Adrian hindi makapaniwala. Akala ko tapos na ang laban. Tapos na ang laban para sa kumpanya. Paliwanag ni Catherine. Ngunit nagsisimula pa lang ang laban para kay Leah. Matalino ang ama mo, Adrian. Alam niyang hindi na niya maaagaw ang De Villa Holdings.
kaya't inaatake niya ngayon ang iyong kahinaan, ang iyong bagong kahinaan. Si Leah ka, sabi ni Adrian, naramdaman ang panlalamig sa kanyang sikmura. Eksakto, sabi ni Catherine. Nag-file siya ng petisyon sa family court. Ang argumento niya, ikaw ay isang taong may kasaysayan ng emotional instability na pinatunayan ng biglaan mong pagkansela sa kasal. Sinasabi niyang ginagamit mo ang isang bata na may unstable na mentalidad para sa iyong personal na paghihiganti laban sa iyong ama. Hinihiling niya sa korte na ilipat ang pangangalaga kay Leah sa isang neutral na institusyon ng gobyerno habang nagpapagaling ka. Bawat salita ay tila isang suntok. Ito ay isang atake na hindi niya inaasahan, isang atake na personal tuso at napakalupit. Gagamitin ng kanyang ama ang kapakanan ng isang bata para lamang saktan siya. At hindi lang iyan. Dagdag ni Catherine, ipinakita ang kanyang tablet. Tingnan mo ito. Sa screen naroon ang mga headline mula sa mga tabloid at chismis na blog, ang misteryosong relasyon ng milyonaryo at ng batang kalye. Pinagmumulan ng alalahanin. Isang bata. Ba ang ginagamit sa digmaan ng mga Diviyila? Ang mga artikulo ay maingat na isinulat, walang direktang akusasyon, ngunit puno ng mga mapanirang pahiwatig. Sinisira nila hindi lang ang pangalan mo, kundi pati na rin ang ideya na karapat-dapat kang maging tagapag-alaga, sabi ni Catherine. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Adrian. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Sir Adrian, isang nanginginig na boses ng babae ang narinig. Si Teresa po ito, sir, ang dati ninyong kasambahay. Teresa, anong nangyari? Sir, pasensya na po. Humihikbi ang babae. Pinapunta po ako dito ni Don Ricardo, kasama ang mga abogado niya. Pinakuha po nila ang lahat ng mga gamit ninyo sa dati ninyong kwarto. Lalo na po yung mga photo album ninyo nung bata pa kayo, mga report card, lahat po. Sabi po nila para daw po sa kaso. Napatayo si Adrian na pahawak sa mesa. Kinukuha nila ang kanyang nakaraan. Hinahanap nila ang anumang ebidensya ng pagiging problemadong bata. Anumang marka ng pagre-rebelde, anumang bagay na magagamit nila para ipinta siya bilang isang hindi karapat-dapat na ama. Walang hangganan ang kasamaan niya, bulong ni Adrian pagkatapos ibaba ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Leah na nakatayo, hawak ang kanyang ginuhit na larawan, nakangiti habang papalapit sa opisina, sabik na ipakita ang kanyang obra. Isang ngasang ngiti na puro at walang muwang. Isang ngayon ngiti na ipinangako ni Adrian sa sarili na poprotektahan niya anuman ang mangyari. Ngunit ang ngiti ni Adrian ay napawi nang bumalik ang kanyang tingin kay Catherine. Ang mukha ng abogada ay mabigat sa masamang balita. May isa pa, Adrian, sabi ni Catherine. Ang pinakamasama sa lahat. Ano pa? Bilang tugon sa petisyon ng iyong ama, sumang-ayon ang korte. Nag-utos ito ng isang mandatory psychological evaluation para sa inyong dalawa, sa iyo at kay Leah. Isang court-appointed specialist ang magsasagawa nito. Natigilan si Adrian. Ang buong hinaharap nila, ang karapatan niyang alagaan, ang batang nagligtas sa kanya, ay nakasalalay na ngayon sa opinyon ng isang taong hindi nila kilala, isang taong maaaring naiimpluwensyahan, nababayaran o nagkakamali. Ang anino ng kanyang kahapon sa katauhan ng kanyang ama ay bumalik para kunin ang tanging bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang yaman, ang kanyang bagong pamilya. Ang silid para sa psychological evaluation ay kabaligtaran ng mainit na tahanan ni Adrian sa Batangas. Ito ay malamig kulay puti at walang anumang personal na gamit, maliban sa 2 upuan sa magkabilang panig ng isang simpleng mesa. Ang hangin ay amoy disinfektante at tila bawat salita ay may kaakibat na bigat. Si Dr. Alcaraz, ang espesyalistang itinalaga ng korte,
ay isang babaeng nasa mga 50 anyos. Ang kanyang muka ay seryoso at mahirap basahin. Ang kanyang mga salamin ay tila isang harang sa pagitan niya at ng mundo. Unang kinausap si Adrian ng mag-isa. Si Leah ay naghintay sa labas kasama ang isang social worker na ipinadala ni Catherine. Ginoong De Villa, simula ni Dr. Alcaraz ang kanyang boses, ay neutral. Naiintindihan niyo ba kung bakit tayo naririto? Opo tamay, sagot ni Adrian. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita para pagdudahan ang kakayahan kong maging isang ama. Hindi nagbago ang ekspresyon ng doktor. Ang layunin natin ay tiyakin ang kapakanan ng bata. Magsimula tayo sa araw ng kasal. Maari mo bang ilarawan ang iyong estado ng pag-iisip sa araw na yon? Ang mga tanong ay sunod-sunod at tila mga patibong. Bawat sagot ni Adrian ay sinusuri. Ang kanyang desisyon na kansilahin ang kasal ay inilarawan bilang impulsive o marahas. Ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay tinawag na puno ng alitan. Ang kanyang pagnanais na tulungan si Leah ay pinalabas na isang savior complex na dulot ng pagkakasala. Naramdaman ni Adrian na siya ay hinuhusgahan, hindi tinutulungan. Ang bawat salita niya ay tila ginagamit laban sa kanya. Pagkatapos si Leah na ang pumasok, si Adrian ang lumabas at ang paghihintay sa labas ay mas masahol pa kaysa sa mismong pagsusuri. Bawat minuto ay tila isang oras iniisip kung anong mga tanong ang ibinabato sa isang bata na dumaan na sa napakaraming trauma. Sa loob si Dr. Alcaraz ay mas malumanay kay Leah, ngunit ang mga tanong ay matutulis pa rin. Leah, paano mo nakilala si Ginoong De Villa? Masaya ka ba sa poder niya? Mayroon bang anumang bagay na ipinagagawa niya sa'yo na hindi mo gusto? Nakatira ka sa kalye noon. Paano ka na nabuhay? May mga tao bang nanakit sa'yo? Ang huling tanong ay nagpabagsak sa depensa ni Leah. Naalala niya ang mga gabing malamig ang gutom, ang mga masasamang tingin ang mga kamay na nanunulak. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Napayuko siya niyakap ang sarili at hindi na makasagot. Nang matapos ang sesyon, si Leah ay tahimik at nakayuko. Pagpasok nila sa sasakyan, tiyakap niya ng mahigpit ang backpack na bigay ni Adrian na para bang iyon na lang ang tanging bagay na pamilyar sa kanya. Kinagabihan, nagising si Adrian sa isang mahinang tunog mula sa kwarto ni Leah. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Leah na nakaupo sa kanyang kama. Nanginginig ang mga mata ay dilat sa takot. Isang masamang panaginip. Umupo si Adrian sa gilid ng kama. Hindi siya nagsalita. Hinintay lang niya. Sabi po ng doktor, bulong ni Leah. Baka daw po mas mabuti kung sa isang lugar ako na maraming katulad ko. Isang lugar na mas handa para sa akin. Naramdaman ni Adrian ang isang matinding galit. Ang mga salita ng doktor ay lason na itinanim sa isip ng isang bata. Leah! Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang tanging lugar na mas mabuti para sa'yo ay kung saan ka masaya at ligtas, at iyon ang ipaglalaban ko. Sa sandaling iyon, nagbago ang isang bagay sa loob ni Adrian. Ang pagiging depensibo ay hindi sapat. Ang pag-aantay sa hatol ng iba ay hindi sapat. Kailangan nilang lumaban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Catherine kahit hating gabi na. Catherine, sabi niya nang sumagot ito, kailangan nating baguhin ang stratehiya. Hindi na tayo sasagot lang sa mga akusasyon nila. Tayo na ang aatake. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Catherine. Hanapin mo si Michael, sabi ni Adrian. Hanapin ninyo si Mang Michael, ang lalaking ikinuwento ni Leah. Kung mayroon siyang pattern ng paninira, kailangan nating ipakita na hindi lang ako ang biktima. Kailangan nating ipakita na hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa kasamaan niya. Isang bagong determinasyon ang pumuno kay Adrian.
Hindi na ito laban para sa kanyang sarili. Ito ay laban para sa lahat ng biktima ng kanyang ama. Pagkalipas ng 1 linggo sa unang araw ng hearing sa korte, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang abogado ni Don Ricardo, isang matandang lalaki na may mapanuyang ng ngiti, ay nagpresenta ng kanilang unang saksi, isang may-ari ng tindahan malapit sa simbahan. Nang may kumpiyansa nagsalita ang lalaki, "Opo, kilala ko po ang batang iyan." Sabi niya, itinuturo si Leah. "Madalas ko po siyang makita. Magnanakaw po iyan. Maraming beses ko na pong nahuli na nagnanakaw ng tinapay at napakasinungaling." Ang bawat salita ay tila isang bato na ibinabato kay Leah. Nakita ni Adrian kung paano siya napayuko, nahihiya, kahit alam niyang kasinungalingan ang mga iyon. Ngunit nang tanungin ng hukom si Leah kung may gusto siyang sabihin, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Tumingin si Leah sa hukom pagkatapos ay sa lalaking nagsisinungaling. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay malinaw. "Hindi po totoo yan," sabi niya. "Hindi po ako nagnakaw sa kanya." Huminga siya ng malalim. "Pero totoo po na tinulungan ni Mang Michael ang mga taong katulad ko. Binibigyan niya kami ng pagkain bago po ninyo sirain ang buhay niya." Ang kanyang mga salita, simple, tapat at puno ng bigat, ay nagpatahimik sa buong korte. Ang abogado ni Don Ricardo ay natigilan, hindi inaasahan ang direktang paglaban mula sa isang bata. Sa gitna ng katahimikang yon, nag-vibrate ang telepono ni Catherine. Binuksan niya ito at nakita ang isang text message mula sa kanyang investigador. Napangiti siya. Ipinakita niya ang screen kay Adrian. Nakasulat dito, "Nahanap na namin siya. Papunta na kami." Ang matapang na pahayag ni Leah ay nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan sa loob ng korte. Ang hukom, isang babaeng may matalas na mga mata na tila nakakakita sa likod ng mga pagkukunwari, ay tinitigang mabuti si Leah. Pagkatapos ay ang testigong nagsinungaling at sa huli si Don Ricardo. Nang makita ni Catherine ang text message, agad siyang tumayo. "Your Honor," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. "Humihiling po kami ng 1 oras na recess. Mayroon po kaming isang napakahalagang testigo na paparating na direktang susuporta sa testimonya ng bata." Nag-object ang abogado ni Don Ricardo. "Your Honor, this is a delay tactic, wala sa listahan ng mga testigo," ang sinasabi nila. Ngunit ang hukom ay nagtaas ng kamay. "I will allow it." Sabi niya, ang kanyang tingin ay nakapako kay Don Ricardo. 1 oras. Ang 1 oras na yon ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Adrian. Sa isang maliit na silid sa labas ng korte, pinapakalma niya si Leah habang si Catherine ay abala sa kanyang telepono, inaayos ang pagdating ng kanilang huling baraha. Nang bumalik sila sa korte, ang tensyon ay mas matindi pa. Nang bumukas ang pinto sa likod, lahat ng ulo ay napalingon. Isang lalaki ang pumasok. Siya ay payat, ang kanyang buhok ay may mga puti na, at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng hirap at pagod. Ngunit habang naglalakad siya, sa gitna ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng isang layuning matagal nang nawala. Siya si Michael. Sa sandaling makita siya ni Leah, isang maliit na singhap ang kumawala sa kanya. "Mang Michael," bulong niya. Ngunit ang reaksyon ni Don Ricardo ang pinakakapansin-pansin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang kanyang ama na magpakita ng tunay na pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang anino ng takot. Ang kanyang postura ay bahagyang kumuba. Ang maskara ng kapangyarihan ay nagkaroon ng lamat. "Sino ang taong ito?" tanong ng hukom. "Your Honor," sagot ni Catherine. "Siya po si Michael Santos, ang isa pang biktima." Nang umupo si Michael sa witness stand, ang kanyang boses sa simula ay nanginginig, ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagkukwento, ito ay naging matatag, pinalakas ng bigat ng katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat.
Kung paano siya isang maliit na negosyante na may pangarap ay nilapitan ni Don Ricardo na may alok ng partnership. Kung paano siya pinapirma sa isang kontrata na puno ng mga legal na terminong hindi niya maintindihan na sinigurado sa kanya ni Attorney Mariano na standard procedure lang. Tinawag din po nila itong salamin na sugnay. Sabi ni Michael, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Don Ricardo. Sabi nila, para daw po protektado ang negosyo namin. Pero ang totoo, iyon po ang ginamit nila para kunin ang lahat sa akin. Inilarawan niya kung paano sa loob lamang ng ilang buwan ang kanyang maliit na kumpanya ay unti-unting nilamon ng De Villa Holdings. Kung paano siya nawalan na ng kontrol, nawalan ng kita, at sa huli, idineklara siyang bangkarote. Nawala po ang bahay namin. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Iniwan po ako ng asawa ko, hindi dahil sa hindi niya ako mahal, kundi dahil hindi na niya kayang makita akong unti-unting nasisira. Ang anak ko po, kinailangan kong ipadala sa probinsya para may makain. Tumingin siya sa hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sinira po nila, hindi lang ang negosyo ko, Your Honor. Sinira po nila ang buhay ko, ang pagkatao ko. Ang testimonya ni Michael ay isang bombang sumabog sa gitna ng korte. Hindi na ito salita ng isang bata, laban sa salita ng isang makapangyarihang tao. Ito na ang pattern. Ito na ang patunay ng isang sistematikong paninira. Walang nagawa ang abogado ni Don Ricardo. Bawat pag-object niya ay ibinasura. Bawat tanong niya kay Michael ay sinasagot ng may katapatan na lalong nagdiin sa kanyang kliyente. Nang matapos ang testimonya ang hukom, ay hindi na nangailangan ng mahabang pag-iisip. Ang petisyon para tutulan ang pangangalaga kay Leah ay ibinabasura. Deklara niya ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Ang buong at legal na pangangalaga ay ipinagkakaloob kay Ginoong Adrian de Villa. Tumingin siya kay Don Ricardo at irerekomenda ko sa opisina ng taga-usig na ang testimonya ni Ginoong Santos ay isama sa kasalukuyang kasong kriminal laban sa inyo. Ginoong de Villa, ang ginawa ninyo ay hindi lamang immoral, ito ay kasuklam-suklam. Isang utos ng pagbabawal o restraining order ang agad na ipinataw kay Don Ricardo. Bawal siyang lumapit kay Adrian o kay Leah. Ang kanyang pagkatalo ay kumpleto at kahiya-hiya. Habang inilalabas ng mga pulis si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Adrian sa huling pagkakataon. Wala nang galit, wala nang kapangyarihan, tanging isang malamig at basag na pagkatalo. Lumabas sina Adrian, Leah, Catherine at Michael. Mula sa korte, sinalubong ng sikat ng araw. Tapos na ang laban. 6 na buwan ang lumipas. Ang De Villa Holdings ay sumailalim sa malaking pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Adrian. Inilunsad niya ang isang maliit na kaganapan para sa muling pagbubukas ng kanyang foundation na ngayon ay may bagong pangalan, LIA Foundation, Liwanag at Asa. Sa tabi ni Adrian nakatayo si Michael Santos, hindi na isang biktima, kundi ang bagong co-director ng foundation na may espesyal na programa para tulungan ang mga biktima ng corporate fraud. Sa isang maliit na hardin sa gilid si Leah na nakasuot ng isang simpleng bestida at may ngiti sa kanyang mga labi, ay masayang tinuturuan ang isang grupo ng mga bata kung paano magtanim ng mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay na dati marumi dahil sa hirap ngayon ay marumi dahil sa lupa. Isang lupa na nagbibigay buhay. Hindi na siya ang batang natatakot sa mga anino. Siya na ngayon ang nagdadala ng liwanag. Tinitigan ni Adrian si Leah, pagkatapos ay si Michael at ang mga batang nagtatawanan. Nawala sa kanya ang isang pamilyang binuo sa kasinungalingan, ngunit sa lugar nito, natagpuan niya ang isang tunay na pamilya, isang pamilyang itinayo sa katotohanan, sa paghilom at sa isang panibagong simula. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman niya ang tunay na kapayapaan.